Yun, magandang hapon po sa ating lahat. Tara po at manguha na tayo ng itlog ng ating mga pugo at manok. Okay? So, parang meron eh. Meron pong itlog ng manok isa. Okay? So, lapag muna natin yan dyan. Ay! At tayo po ay mangunguha na. Okay? Mamaya na tayo mag-sort. No? Mamaya na tayo mag-sort ng itlog. Okay, dyan natin susort, no, mamaya. Okay? Hindi na ako nagdamit. Bali, papakita na lang natin is yung mga itlog ng pugo. Oh, ha? Ayan, oh. Puti pa to, no? Kahit na 50 pieces or 100 pieces na itlog ng manok, ay, ng pugo, nakaka 250 pesos pa tayo, no? Ayan, mukhang mangunguha na tayo. Ayan, ang dami, oh. Diba? Tapos yung itlog ng manok, yan na rin natin nilalagay, no? Tapos, oh. Ayan, oh. Tara po at manguha na tayo. Baka matuka-tuka pa ng manok to, no? Alright, let's go. Unahin na natin tong itlog ng manok. Oh. Bakit hindi natin i-flip, no? Pwede naman natin i-flip. Ayan, no? Diba? Ha, hindi. Doon na lang sa baba. Okay. Ayan, ang dami, oh. Ayan, oh. Oh. Oh, ha? Pera po yan. Pera yan. Hindi tayo nag-aalaga ng kung ano-ano rito para sa hobby o wala lang, no? So, sa mga katulad ko, no, na sumagad sa loan, pwedeng-pwede nyo po i-try ito. Kasi, maliban sa small space na ang kailangan, kaunti pa yung feeds na kinakain po nila, no? So, yun, ang return maganda, no? Tingnan nyo naman yan, di ba? Maganda po ang return. Yun, meron na naman isa doon, no? Yun, no? Akin yan. Akin yan. Oh, may init-init pa. Oh. Meron pa yan, meron pa pong hahabol dyan, no? So, dito sa baba, parang, ano, wala na. Ayan, oh. Ang lalaki ng itlog po. Diba? Saan natin kukunin yung 250 pesos sa loob ng 2 araw? Diba? Dito lang po yan sa puguan natin. Oh. Cost efficient siya. Less yung space na kailangan nyo. And at the same time, less yung pagod, no? Hindi siya katulad ng manok na sobrang aalagaan mo talaga, pakakainin mo, gagastusan mo, no? Ito konti lang kung kumain, no? Tapos ayan, no? Meron pa tayong mga itlog pwedeng ibenta. Pero tayo po ay mangongolekta na for incubation, no? At magpaparami po tayo ng pugo natin dito. Okay? Ayan, no? Lalo to sa pasukan, mabenta po to. Ang ganda ng timing natin, no? Sa palagay ko sa pasukan to, malakas eh. Kasi yung mga nagkwek-kwek-kwek, mabebentahan natin. Okay? So ayan, ang egg collection po natin. Magbibilang po tayo, no? Doon na po siguro. At para at least relax sila dyan, no? Relax sila. Okay. Sara muna natin to. Kasi baka may mga itlog pa dyan. More or less, itlog ng ano natin is malakas. Ayan, oh. Oh. Ba?
Hindi na ako magpapakita at wala po tayong wala po tayong tawag dito, damit, no? Ayan, no? Kita yung tiyan ko. Okay, tara. Let's go. Bilang na po tayo ng itlog ng pugo, no? Na collection natin ngayon. 3, 6, 9, 12. Isang linya po dito 15 po, no? Kaya hindi na tayo bibilang-bilang ng 3, 6, 9, 12, 15 para mabilis po tayo, no? Okay? Tingnan na lang natin mamaya, bibilangin na lang natin 'to, no? Mukhang marami-rami na naman 'to, boy. Oo. May sumabog po ang puwet kanina. Automatic reject na po 'yun, no? Tsaka yung sumabog din yung ulo. Kasi mahilig po yung pugo mag-ano pala, no? First time natin to mag-alaga, first time ko po, no? Mahilig silang tumalon ng malakas. Wala silang pakialam kung matigas o malambot yung bubong nila, no? At yun yung isa sa nakikita ko na problem natin sa design niyang breeding pen natin, no? Baka mamaya may magulat sila, tatalon yan eh. Ganun pala sila, no? Tatalon. Hindi sila mahilig yung naghahanap ng butas. Hindi po. Pataas. Pataas po ang talon nila. Oho. Marami-rami to ah. Makakapag-incubate na tayo ng itlog. Ayan po. Oh, diba? Oh. Money. Pera na naman po ito. Diba? Saan natin ito kukunin? Kahit magbura-burang it tayo. Ayan. Okay? Tapos isang itlog po ng manok. No? Ito pansarili na lang. X muna tayo benta ng itlog ng manok. So, itong munang quail eggs po natin. So, yan. Sabi ko isang linya 15. No? Ayan o. Isang linya po niyang 15. 15, 30, 45. 45 plus 3, 6, 9, 10, 11. 45, 56 lahat po, no? 56 lahat yung egg ng pugo po natin. Ayan, no? So, ayan, ganyan kadali, no? Bali, meron tayo doon. Tara, bilangin natin. Para at least, makita ninyo po, no? Okay. Bilangin natin. Ito, sama ko muna to. No? Tara. Lo, baka madisgrasya pa, no? Ayan, no? Okay. Bukas muna natin tong pinto. Tingnan natin kung ilan yung collection natin sa loob ng 2 araw. Dahan-dahan lang. Every egg counts, sabi nga nila. Oh! Ayan po. Ang egg collection natin ngayon, ito yung kahapon. So, sara muna natin itong pinto. Dahil naka-aircon tayo, mainit. Mayaman tayo eh. Sa utang. So, ito 56. And then ito, 10, 50, 45. 3, 6, 9, 12, 13. Bale, ilan? 45 plus 13 is 58. Tama ba? Okay, 58, no? Okay? So, yan po ang ating collection ng, ng 2 araw. 45. Ayan, 58, no? 58 plus 56. Ayan po, ang collection po natin ng 2 araw. Alright?
So, mamaya po magsusort tayo ng itlog for incubation dahil meron na tayong incubator, no? Ayan po. Ang gaganda ng quality. Pero mamimili lang po tayo dyan, no? Mamimili lang po tayo dyan. The rest is for out na, no? So, ayun nga, sabi ni Kagawad Sandy Madamba, kapag fertile eggs daw po, maximum 5 days ang collection, no? Maximum 5 days po ang collection. So, meaning, meron pa tayong ilang araw. 3 araw pa. Tapos gawa na po yung ating incubator. May parating pa tayong isang automatic incubator. Boom! Dadami na ang ating pugo. Sigurado ako dyan, no? Sigurado ako dyan. Kasi hindi ko papasukin to kung hindi ko tatapusin to, no? Hindi ko papasukin po ang pag-aalaga ng pugo at pagbebenta ng quail egg kung hindi natin ito tatapusin ng maayos, no? So, dito muna tayo magfo-focus sa quail eggs, breeding and propagation po, no? Kaya lahat na may kinalaman po sa stages ng isang quail chicks ay ipapaayos po natin sa May. Bakit? Dahil sila po yung active, no? Magandang kitaan, no? So, biruin nyo sa loob ng 2 araw may 250 pesos po ako. No? May 250 pesos po ako. Kaya nga inuna ko na yung incubator. Ayan, no? Bumili pa ako ng isa. At ang susunod po na kailangan po natin is brooder talaga. Meron tayong 2 doon na brooder. No? May sakit na yon at lalagyan na lang ng bumbilya. No? So kulang pa yun. Kulang po yun, no? Kaya mangyayari, siguro baka bukas po ay i-installan natin tong scratch pen na ito ng bulb, no? Bulb at saka switch para at least solid na po yung ating tawag rito. Brooder, no? Meron tayong 2 doon, meron tayong 4 dito. Okay na yan, no? Okay? So, 2 weeks lang naman mag-i-stay ang mga quail chicks natin sa brooder and then sa growing out na sila, no? Sa growing out na. So, dito, ito na po magiging pwesto ng ating incubator at itong 2 to, yun hindi na natin gagamitin po yun. Sira na yung thermostat nun. So, ang gagamitin na lang po natin is ito na lang po, no? So, pang-back up natin. Halimbawa, gusto pa natin magdagdag, no? At napuno na natin yung 2 automatic incubator natin, meron tayong gagamitin, no? Meron tayong gagamitin na backup incubator natin. So, yun. Kakatuwa, no? At marami tayong kabenta-benta na ako no? Pero hindi po, no? For incubation po yan. Pipilian natin and then the rest is pambenta na, no? So, pambenta na po. Alright? So, mamaya maghahanap po tayo ng lagayan nito mga mapipili nating itlog, no? At para at least okay na po tayo, no? Okay na po tayo. And then nagbura na rin tayo ng whiteboard natin. Bumili na rin tayo nito. Ito magagamit din naman sa trabaho to, no? Okay? Pag may mga reminders na kailangang unahin, ganyan, no? So, yun po. Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Mamaya samahan nyo po ako mag-sort out ng for incubation at saka for table eggs. Alright?